Hello guys and welcome back again sa ating YouTube channel. So, today, papatuloy natin yung ating episode. Ayan, tinawag na episode kasi mahaba itong storytelling. Ayan, so from my childhood until now. So, yesterday, napag-usapan natin yung in my other video or kasunod nitong video, ayan, gulo ko. Pag-usapan natin yung aking childhood. Nakwento ko doon na kahit ilaw guys, wala kaming ilaw, ganyan kahirap yung buhay namin noon. So before we continue, please watch. Hello guys! Ayan. So, thank you guys sa mga pumunta sa aking channel at nag-subscribe at nanood. At I encourage na mag-comment kayo below kung naranasan nyo rin yung mga bagay na pinagsasabi ko. Ayan. Thank you so much sa nag-view at nag-watch ng aking YouTube videos. Ayan, thank you so much at ipagpatuloy natin yung ating kwentuhan. Ayan, kwentuhan lang tayo guys, just normal. So, naputol tayo doon sa yung ang hirap ng buhay sa probinsya or noon, yung childhood ko. Sobrang hirap na kahit pagkain kayo, wala kaming makain. So, nagkwento ko doon na kahit ilaw, wala kaming ilaw dahil hindi namin afford bumili or bumili ng ilaw na di kuryente. So, yun yung hindi ko makalimutan na mga experience ko noon na naging pinanghahawakan ko, naging motivation ko sa aking paglaki. Na someday, hindi lang ganito, gusto ko magbago yung aking buhay or mabago naman kahit kunti. Ayan. So, yun yung nailagay ko sa aking isipan. So, yung goma, yung tsinelas ng mga luma, goma ng mga luma, namin yan, pinuputol, tapos ginagawang ilaw, guys. So, you can imagine that na ang baho-baho niyan. So, tapos andyan sa tabi namin habang kami kumakain paggabi. So, ganyan kahirap. And then, isa pa guys, ikwento ko sa inyo yung pag wala na talagang goma, wala nang mga luma na tsinelas, kasi hindi naman namin bibitawan yung tsinelas kung hindi talaga sirang-sira. Kasi nga, hindi ka kami makabili. So, hindi talaga namin yan puputulin hanggat pwede pang maisuot. Yan, ganyan kahirap. So, alternative pa na ginagawa namin na naging nakatulong sa amin na naging ilaw sa aming tahanan. Sabi ganun, grabe. Yung mga woods o mga kahoy na panggatong, yan. Ilalagay lang yan dyan sa gilid na may lata. Yan. Continuous lang na umaapo yung mga woods na yan hanggat matapos kaming kumain. So, ano pa ba? Naalala ko. Ito pa, gaas. Ayan, nung kaya na namin bumili ng gaas, guys, napakahirap bumili ng gaas noon. Pupunta ka pa ng, kung alam nyo yung Tapi, Negros Occidental, Tabugon, ayan, pupunta pa doon, bibili lang ng gaas. O pupunta pa ng pinaka-main namin na barangay na lalakarin mo pa ng 1 oras. Ganun kalayo noon ang aming nilalakad. Makabili lang ng mga kailanganin namin doon sa bukid. Kasi nasa malayo kami. So, gaas na nilalagay sa parang bote. Na lagay mo ang gaas dyan, tapos lagyan mo na siya ng tela na cotton. Tapos sisindihan yan, umakyat lang kusa yung gaas na yun tapos aapoy. Pero guys, imagine niyo yan na napakahirap at napaka-delikado. Yung noon na buhay namin, napaka-delikado kung hindi ka lang maingat kasi pwede masunog ang bahay niyo, pwede masunog yung mga kapatid ko, mga maliliit, yung ganun. So, yun, naalala ko yun, yung gaas. Na, ano ba tawag doon sa yung parang ngayon binibili siya nga parang display na lang siya na nakalagay sa parang bote tapos parang may lata siya sa paligid tapos parang ganito siya sa baso. Yan. Nakatakip sa diyan tapos andyan yung umiilaw. Parang display na lang ngayon yan pero dati ganyan yung ilaw namin kasi nga hindi namin kaya
magpakuryente. Ayan, ano pa ba na mga ilaw yung na-experience ko? Bukod doon, yun, siguro, yun lang. And then, sa pagkain naman, di-discuss ko sa inyo. Ano ba yung mga naalala ko na pagkain namin? Bukod doon sa napakahirap, yung ilaw sa probinsya, sa pinaka titirhan namin noon, malapit sa bukid, may maraming mga kahoy, ayan. Yung pagkain namin ay gabi, Palawan yan sa amin, or gabi, or ano yan, bisol, yan sa Bisaya, sa mga Bisaya dyan, watch out. Shout out, ayan. Bisol, balinghoy, or kasaba, gabi, tapos, ano pa ba? Nakakain din kami guys sa sobrang hirap pag, naalala ko yung El Nino yun, yung may matinik-tinik siya na sa bukid. Yan, naranasan ko rin kainin. Kamote, yan, mga ganyan. Tapos guys, ito, naalala ko na, kaya siguro yung mama ko at papa ko ay hanggang ngayon ay wala silang maintenance at healthy. Kasi nga, lagi kami kumakain ng gulay, fresh gulay. Gulay sa umaga, gulay sa tanghali, gulay sa gabi. Gulay sa umaga, gulay sa tanghali. Lahat ay gulay. So, good for us, or good for them also na yun ang nakalakhan namin dahil hindi kami namin kaya bumili ng mga karne, may manok naman native pero hindi ganun ka, kadami, parang wala kaming time, hindi ko naalala na marami kaming manok noon, parang hindi ko naalala. So, yun ang good advantage sa mga naranasan namin noon na puro kami gulay at puro kami mga root crops. Ayan. So, ano pa ba? Yung tubig na naranasan ko, ang layo-layo ng kukuhanin ng tubig doon pa sa kabilang bukid. Napakalayo. Tapos, ang bigat-bigat kasi nilalagay namin yan dito sa aming balikat. Kabilaan yan may container. And then, minsan meron pa yung hinahawakan dito. Pakahirap ang buhay, pero yun ang naging motivation namin, na naming magkapatid. Siguro hindi lang naman ako, sila naman lahat na motivate doon. Na magpursige sa buhay. So, yun. Ito yung aking masasabi sa mga nanonood, sa mga nakaranas ng ganito. Di ba pag nakikita natin dito sa Maynila, compare natin sa probinsya, ibang-ibang buhay sa Maynila, iba-ibang buhay sa probinsya. So doon guys, sa probinsya, napakahirap kung na-realize ko kung tamad ka. Kung tamad ka. Tapos kasi noon yung mga magulang natin ay hindi rin tayo ini-encourage na dapat ganito ang gawin natin, dapat ganito ang gawin natin. Kasi nga makafocus lang sila sa paghahanap buhay para may makain. Doon lang umiikot ang buhay sa probinsya. So, ang masasabi ko lang sa mga naka-experience ng ganyan, ngayon, kung sa probinsya ka man or sa Manila ka man, pursige lang. Kung baga, maging masipag lang, focus lang sa goal, huwag ma-distract. And makikita nyo sa bandang huli na may bunga yung inyong pagpupursige. Huwag tayo doon tawag dito sa Ilonggo, yung magpabilin dito ba? Yung parang hawakan natin yun, i-embrace natin na yun ang magiging kalakasan natin para maiba naman yung buhay natin. Ayan. At lagi kong sasabihin na ang Diyos talaga may awa sa atin. Pero kailangan natin gumalaw. Kailangan natin gumawa ng paraan kasi i-guide tayo ni God. So, ang maiiwan ko sa inyo, na sasabihin ko sa video na to, sa episode na to, na anumang kalagayan ang mayroon tayo ngayon, nakita ni Lord yan. Focus lang tayo kay God. Una-una talaga, hindi natin kalimutan si God. So, in my next video, guys, ikukwento ko naman sa inyo yung paano kami naging Christian. Yan na, guys. Paano kami naging Christian, kasi bata pa kami, lumaki na kami o namulat na kami na nasa church kami. So, paano ba yun naging ambag sa buhay namin? Kaya, share ko yan sa inyo in my next video. Ayan. So, yun lang muna guys ang ating video. Huwag tayong magpahaba kasi mahirap mag-upload. Ayan. So, sa mga taga-probinsya, shout out dyan. At sa mga nakaranas ng kahirapan, lilipas din yun. Sabi nga ni God, may plano si God sa atin, not to harm us, but to prosper us. Ayan. So,
Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye!